Kabanata 113. Walang makakapagpatalsik sa akin. Kailangan ko bang kumatok sa tuwing papasok sa office mo? Napakalakas ng loob ni Cyrus nang sabihin niya ito, kaya ikinagulat ito ni William Finch, ang principal ng Laguna University. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit parang walang respeto si Cyrus makipag-usap kay William ay hindi dahil gusto niya magpakitang gilas, ito ay dahil alam niya na sa kabila ng elegante at maingat na taong ipinapakita ni William, ang tunay na principal ng Laguna University ay demonyo talaga. Sa loob-loob nito, kahit na hindi harapan si William magpakita ng tunay niyang anyo gaya ng pamangkin niya na si Benedict, marami na siyang mga ginawang kabulastugan ng palihim gaya ng labis na pagbabayad sa mga ibang guro sa school para sa kanyang mga S*** favors, pati na rin ang paggamit ng mga scholarships at postgraduate placements upang isahan at gawan ng kabastusan ng ilang mga babaeng studyante. Marami nang narinig na mga bagay-bagay si Cyrus, subalit karamihan sa mga studyante ay palihim lamang na nagkukwento dahil natatakot sila na baka mahuli sila mismo ni William Finch. Wala sa kanila ang naglakas loob na ihayag ang mga katotohanan ito at pag-usapan. Dahil hawak nina William at Benedict ang buong Laguna University ngayon, at ito ang kanilang playground. Hindi sila maaaring banggay ng kahit sinong studyante. Gayunpaman, kahit na nag-iingat ang iba na hindi siya sagasaan, hindi ibig sabihin nito na pati na Prince Cyrus ay ganun ang gagawin. Mr. Finch, ano ang problema sa estudyanteng ito? Nanggugulo ba siya? Matapos na magulat ni William, saglit siyang sumigaw kay Benedict na nakatayo sa pinto. Labis ang takot na naramdaman ni Benedict. Nagulat siya sa pagiging galit ng tito niyo. Lumakad siya agad at sinigawan si Cyrus, nababaliw ka na ba? Bilisin mo na at tumayo ka dyan sa upuha. Humingi ka ng tawad sa principal. Napalingon si Cyrus kay William nang mabilisan, sunod ay walang emosyon niyang sinabi. Karapat-dapat ka bang makatanggap ng apology ko? Ikaw. Nanginginig na sa galit si William. Dahil na rin ginagawa ni Cyrus na kawalang hiyaan at kawalan ng respeto sa kanya, dahil dito galit siyang sumigaw, Benedict, ano bang problema ng tao na ito? Mentally unstable ba siya o ano? Mr. Finch, nahuli ang studyante na ito na nagnanakaw ng pera sa klase, kaya dinala ko siya sa inyo. Hihilingin ko sana ang opinyon niyo kung ano ang dapat na gawin sa kanya. Naghihinala si Benedict na baka'y nagpapanggap lang si Cyrus na wala siyang alam, dahil inaasahan niyang mapapatalsik na siya sa mismong araw na yun, at kaya naman malakas ang loob niya na kausapin ang principal dahil dali niyang ikinuwento ito kay William. Nahuli kayong nagnanakaw ng pera. Hindi mapigilan ni William ang sarili niyang ngumiti. Sunod ay mahina niyang sinabi, hindi ko inaakalang mayroong isang torrentadong kagaya mo sa ating napakagandang school na Laguna University. Ang ganitong klaseng tao ay hindi dapat makatanggap ng education sa ating institusyon. Kaya naman, you are hereby expelled, effective immediately, at sasabihin ko na sa Ministry of Education na hindi ka maaaring pumasok ulit sa lungsod ng Santa Cruz. Labis na ikinagalit ni William ang mga ginawa ni Cyrus. Ngayon ay hindi lamang niya gustong patalsikan siya, ngunit gusto rin niyang mag-report sa Ministry of Education. Kung matatanggap nila ang report, ang sinasabi nilang magnanakaw na si Cyrus ay kakalat palalo sa labas ng Laguna University, at malalaman ito ng mga taong nag-aaral sa ibang mga universities sa lungsod ng Santa Cruz. Kapag nangyari ito, hindi na talaga makakapasok si Cyrus
Kahit napiliin niya pang pumasok sa ibang university. Gusto mo akong i-expel? Nakangising tanong ni Cyrus. Oo, wala akong ibang maisip na gawin kundi patalsikan ng tarantadong kagaya mo. Huwag kang umasa na mayroong susuporta sa'yo. Sigaw ni William, halata ang kanyang galit. Walang makakapagpatalsik sa akin mula sa walang silbing school na ito. Maliban na lang kung ako mismo ang gustong umalis. Tiin ni Cyrus at diretsa ang sinabi ito. Ikaw, anong sinabi mo? Ako, bilang respetadong principal ng Laguna University ay hindi kakayang patalsikin. What a joke. Nakatitig si William kay Cyrus at binanggit ito. Hindi mo ako pwedeng patalsikan dahil sinabi ko, nanatiling kalmado si Cyrus. Clap. Dahil ayaw nang makipagpalitan ni William kay Cyrus ng mga pagbabanda, nilabas ni William kanyang cellphone at nag-dial ng number. Mr. Abbott, pakidala ang student file ng estudyanting nagngangalang Cyrus de la Cruz sa junior year. Papatalsikan ko na ang estudyante na ito. Ngayon mismo, sigaw ni William sa phone at binaba ito pagkatapos niyang magsalita. Sunod ay lumingon siya kay Cyrus at sinabing, maghintay ka lang. Ihahatid na sa akin ang student file mo at malalaman natin kung mapapatalsik nga kita. Hehe, dahil nakita niya kung gaano tinhablan si William sa mga sinabi niya, hindi niya mapigil ang mapapuntong hininga at ngumiti. Sunod ay kinuha niya rin ang cellphone niya upang tumawag. Gusto mong humingi ng tulong, ano, bata? Nakatitig si Benedict kay Cyrus, nakangisi siya habang nagsasalita, kung naging maayos lang. Sana ang pakikipag-usap mo kanina siguro ay nabigyan ka sana ng principal ng pagkakataon na manatili sa school gamit ang probation. Sinira mo ang pagkakataon, bata. Huli na para magsisi ka pa. At humingi ng pabor ngayon, hintayin mo na lang na mapatalsik ka rito. Walang pakialam si Cyrus si mga sinabi ng middle-aged man at tahimik niyang tinatapik ang kanyang cellphone. Mr. De La Cruz, hello. Sumagot na nga ang nasa kabilang banda ng telepono. 15 minutes principal ng Laguna University. Mabilis na sambit ni Cyrus. Sige, hindi man lamang tinanong ng kanyang kausap kung ano ang nangyayari sa halip. Sumang-ayon lang siya agad at binaba na rin ang tawag. Kahit natawagin mo pa ngayon ang Director of Education, kailangan pa rin kitang i-expel. Ilang taon na akong principal at ito lang ang unang beses na nakakita ako ng kagaya mong walang hiya. Nang makita ni William na binaba na ni Cyrus ang telepono niya, sinunod-sunod na niya ito ng mga masasakit na salita. Napakalakas ng kanyang boses habang siya ay nagsasalita. Masyado pang maaga para sabihin yan. Simpleng sagot ni Cyrus. Sige, maghintay ka lang sa paparating na kapalaran mo. Lalo pang lumalim ang pagkainis ni William kay Cyrus dahil sa kayabangang ipinapakita niya. Tingin niya ay inuudyok siya ni Cyrus na pumalag, kaya naman mapapahiya siya kung hindi niya ito papaligid. Dagdag pa rito, ordinaryo lang ang mga damit nagamit ni Cyrus at hindi siya mukhang anak ng napakayaman na tao na mayroong mga bigating koneksyon. Kaya naman, imposibleng makakahanap si Cyrus ng makapangyarihang mga koneksyon para tulungan siya sa pagkakataong ito. Ngayon lamang ay sinabi niya na hindi siya matatakot kahit na magpunta pa rito ang Director of Education. Ito ay gawa-gawa lamang. Dahil naniniwala siya na imposible para kay Cyrus na mapapunta rito ang Director, ang makapangyarihang lalaki na gaya niya ay imposibleng may koneksyon sa ordinaryong estudyanteng katulad niya. Kung oo, labis na ikakatakot niya ito. Nakaupo lang si Cyrus ng simple sa upuan. Tahimik na naghihintay.
Parehas na nakatitig sina William at Benedict. Kay Cyrus at ang buong office ay tahimik. Habang tahimik ang buong principal's office sa kabilang banda, nagkakagulo naman ang klase. Ngayon, nag-uusap-usap ang mga estudyante tungkol sa revelasyon na si Cyrus ang magnanakaw habang sila Faye, Kai, Mark at ang iba pa ay palihim na. Napapatawa ng marinig nila na papatalsikan si Cyrus ng principal. Labis nilang ikakatuwa ang balita na ito. Nag-iisip na nga agad si Faye ng paraan kung paano asarin si Cyrus sa sandaling mapatalsik siya. Gayunpaman kita ang pagkakabasa. Magandang mukha ni Diana. Bahagya siyang kinakabahan dahil alam niya na hindi basta-basta ang mga kaganapan ngayong araw. Si Anne ay pagalaw-galaw sa kanyang upuan. Kita na hindi siya comfortable base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Palihim niyang pinagsisisihan na nagsumbong siya dahil sa nawawalang pera at iniisip din niya ngayon ang mga kaparusahan para sa kanyang ginawa. Sa kabilang banda, si Sheila ay hindi matigil sa pagtawag ng kanyang mga kakilala. Naghahanap-hanap siya ng mga koneksyon na makakatulong upang hindi mapatalsik si Cyrus sa school. Sina Ryan at Liam ay nanatili lamang na nakaupo, walang emosyon ang kanilang mga mata. Hindi sila makaisip ng kahit anong mga ideya para tulungan ang kanilang kaibigan. O, sa isang kurap 20 minuto na ang nakalipas, mayroon isang middle-aged man na mayroong salamin na lumakad patungo sa principal's office. Dala ang file ni Cyrus, sunod ay magalang niyang sinabi kay William, Mr. Finch, dala ko na ang mga impormasyong kailangan niyo. Magaling. Inabot ni William ang file ni Cyrus. Sunod ay sumulyap siya sa kanya at hinatak ang impormasyon tungkol kay Cyrus. Cyrus de la Cruz, kinahamon mo pa rin ba ako na hindi kita mapapatalsik ngayon mismo? Nilabas niya ang seal na senyales para sa expulsion ng mga estudyante at sunod ay tinanong niya si Cyrus. Sa oras na gamitin mo ang seal na yan sa file, kung pagsisisihan mo yung ginawa mo habang buhay. Simpleng sagot ni Cyrus habang nakatingin sa mga mata ng principal. Kahit sa mga oras na ito, ang kapal pa rin ng mukha mong pagbantaan ako, nakangisi si William. Habang sinasabi ito, sunod ay nagtangka siya. Itaas ang kanyang kamay upang silyuhan ang file. Thought. Sa sandaling nakataas na ang kamay ng principal, biglang bumukas ang pinto ng office. Napatingin si William sa kung sino ang dumating ng biglaan. Si Benedict din ay nanatiling nakatayo na. Makita niya kung sino ang pumasok sa silid. Makikita ang pagkagulantang sa kanyang mga mata. Si Cyrus lamang ang tanging tahimik at papayapang nakaupo sa kanyang upuan dahil alam niya na kung sino ang dumating. Kabanata 114. Akin ang buong school. Sa loob ng principal's office ng Laguna University, sa sandaling makita ni na Benedict at William ang middle-aged na lalaki na pumasok sa opisina, silang dalawa ay mukhang lubos na nagulat. Mr. Lopez, anong dahilan ng pagbisita mo ngayong araw? Madalas ka pa namang busy. Dali-daling tumayo si William, lumapit sa middle-aged na lalaki at nakangiting nagtanong. Oo nga, Mr. Lopez, hindi naman ngayong araw. Ang school board meeting, hindi ba? Dali-dali salita ni Benedict. Ang middle-aged na lalaking lumitaw sa opisina ni William sa sandaling iyon ay walang iba kundi si Jonathan, ang taong kausap ni Cyrus sa phone kanina. Noong sinabi ni Jonathan ang mga pamana para kay Cyrus na iniwan ni Sebastian, nabanggit niya na si Sebastian ay ang dating chairman ng Board of Directors ng Laguna University. Ngayong patay na si Sebastian, si Jonathan na ang pumalit sa posisyon niya, nagiging bago acting chairman ng Board of Directors. Ang dahilan kung bakit may kumpiyansa si Cyrus sa pagmamalaki kanina ay dahil alam niya
Ang tungkol sa posisyon ni Jonathan bilang ang kasalukuyang chairman ng Board of Directors ng Laguna University, isang posisyon na mas mataas pa kay William. Sa katunayan, maaaring masabi na ang trabaho ni William ay nakadepende kay Jonathan. Dahil ang chairman ng school board ay ang taong magpapasya kung sino dapat ang maging principal. Kaya totoo na basta't nasa school si Cyrus, walang sino man ang pwedeng magpatalsik sa kanya. Ang Laguna University mismo ay isang pribadong institusyon, kaya ang lahat ng pera nito ay invested at sama-samang binayaran ng shareholders sa board of directors ng school at ngayon ay pagmamayari ni Jonathan ang kabuuan ng 80% ng shares ng Laguna University. Ginagawa siyang isang malaking stakeholder ng school. Sa ibang salita, nangangahulugan din na pagmamayari ni Cyrus ang 80% ng shares ng school. Ang buong college ay nabibilang kay Cyrus. Anong karapatan ang mayroon si William para patalsikan siya? Tiningnan ni Jonathan sina Benedict at William nang walang emosyon na tingin, pagkatapos ay hindi sila pinansin. Sa halip, lumapit siya ng maingat kay Cyrus at magalang na sinabi sa isang mahina, "Tono, sorry at nahuli ako, Mr. De La Cruz." Nang marinig si Jonathan, sina Benedict at William ay agad na natuliro, nagulat na mga ekspresyon ang nakabakat sa kanilang mga mukha. Hindi nila inasahan na ang mahirap na bata tulad ni Cyrus ay kakilala ang isang bigating tulad ni Jonathan. Nagsimulang pagpawisan si William. Sa wakas, ay naintindihan na niya ngayon kung bakit nagmamalaki si Cyrus kanina at kung bakit sinabi nang binata na siya ang principal ng Laguna University ay hindi siya magagawang patalsikan. Kung talagang kakilala nga ni Cyrus ang dakilang Jonathan Lopez, edi wala nang lakas ng loob si William na patalsikan siya. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako napapatalsik, kaya sakto lang ang dating mo. Sagot ni Cyrus kay Jonathan pagkatapos ay tumayo. Tumingin sa lalaki at nagtanong, "Jonathan, gaano karami ang shares na hawak-hawak ko sa eskwela?" "Ngayon, Mr. De La Cruz, pagmamayari mo ang 80% ng and shares at mayroong absolute controlling stake sa institusyon na to." Dali-daling sagot ni Jonathan. Nang marinig iyon, sina Benedict at William ay huling natuliro. Hindi nila maintindihan kung paano ang batang tulad ni Cyrus ay biglang ari-arian ang 80% ng shares ng Laguna University. Hindi nila maintindihan kung paano ang mga shares na ito na dapat ay nabibilang kay Jonathan ay biglang nabibilang sa mahirap na estudyante na ito. William, nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Ito pala si Cyrus De La Cruz. Si Mr. De La Cruz ang natatanging legal heir ng Chairman Villarreal. Kaya, 80% ng shares ng Laguna University na dating pagmamayari ni Chairman Villarreal ay ari-arian na ngayon ni Mr. De La Cruz. Ako lang ang acting chairman ng school board. Ngayong namana na ni Mr. De La Cruz ang buong ari-arian ni Chairman Villarreal. Ang posisyon ng chairman ay nabibilang na ngayon kay Mr. De La Cruz. Lumingon si Jonathan upang tumingin kay William, pagkatapos ay nagpaliwanag sa isang kalmadong tono. Kahit na kalmado magsalita si Jonathan, ang mga salitang iyon ay nagsanhi ng matinding bagyo sa puso ni na Benedict at William. Sinong nag-akala na ang mukhang mahirap na bata na ito na madalas umaasa sa poverty grants at nagpupulot ng basura sa school ay magiging tagapagmana ni Chairman Villarreal? Dagdag pa, roon siya na ngayon ang chairman ng board of directors ng school. Iyon ay isang nakayayanag mundong balita. Hindi alam ni William ang eksakto kayamanan ng mga ari-arian ni Sebastian, ngunit tiyak na alam niya kung gaano nakakatakot si Jonathan. Ngayon, ang dakilang si Jonathan ay tauhan lamang ni Cyrus. Iyon ay malinaw na pahiwatig ng matinding kapangyarihan ni Cyrus. Ngayong akin na ang school na to, may lakas ka pa rin ba ng loob na sabihin na kwalipikado kang patalsikan ako? Lumapit si Cyrus, nanlisik ang mga mata at tinanong si William sa isang mahinang boses.
Mr. De La Cruz, isang bakas ng takot. Ang lumitaw sa mga mata ni William. Napaatras siya, at napaluhod sa lupa. Nang makita si William na nagulat sa tunay. Niyang pagkataon na pangisi si Cyrus pagkatapos ay tumingin siya kay Jonathan at nagtanong, Jonathan, may karapatan ba akong palitan ang principal ng school na to? Sa mga sinabi na iyon ni Cyrus, ang mukha ni na Benedict at William ay tila naging puno ng takot. Mr. De La Cruz upang palitan ang principal ng school, kadalasan na kinakailangan ng isang school board meeting at kailangan mo ng pahintulot ng 70% ng shareholders ng school para makapagdesisyon. Gayunpaman dahil pagmamayari mo ang 80% ng shares ng school, pwede namang magpa-school board meeting ka lang ng mag-isa ngayon para hanap paliwanag ni Jonathan. Naintindihan ko, tumango si Cyrus, sumulyap kay William at nagpatuloy, sinabi ko naman kanina na walang makakapagpatalsak sa akin sa school maliban na lang kung gusto kong umalis nang mag-isa. Mukhang hindi lang kawalan ng karapatan na patalsikan ako ang nangyari sa'yo, William, ngunit nagkaroon din ako ng karapatang patalsikan ka. Bilang sagot sa mga salita ni Cyrus, inangat ni William ang kanyang ulo upang tumingin sa binata. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang buong katawan ay napaluhod sa lupa, na para bang wala na siyang lakas dahil sa gulat. Tiyak na hindi niya inasahan na mapapasok siya sa ganito kalaking gulo dahil sa isang tila maliit na estudyante. Sinong nagakala na isang mayamang tagapagmana ang magmamana ng mga ari-arian ng dakilang Chairman Villarreal at magpapanggap na isang mahirap na estudyante na nagpupulot ng basura sa school? Mr. De La Cruz, gusto mo ba talagang palitan ang posisyon ni William bilang principal ng school? Ngayon mismo, lumapit si Jonathan at nagtanong, nakatingin ng maigi kay Cyrus. Mr. Lopez, huwag po. Dali-daling lumuhod si William sa lupa at nagmakaawa ng pasiga. Mr. Lopez, Mr. De La Cruz, totoo na hindi ko alam ang itsura ng kadakilaan noong nakita ko ito ngayong araw. Kinalit ko si Mr. De La Cruz at pwede niyo akong bigyan ng anumang parusa pero wag niyo po sana akong patalsikan. Maraming taon na akong nasa school na ito. Kahit na hindi ako karapat-dapat na mapagpasalamatan dahil sa mga taon hayon ng serbisyo ko, sana naman ay mapagdarito nyo na walang pagod akong nagbuhos ng dugo at pawis sa school na ito. Nagmakaawa si William sa takot. Pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, si Benedict din ay mabilis na lumuhod sa lupa at nagmakaawa kay Cyrus. Cyrus, Mr. De La Cruz, bulag ako at ganap kang ginalit ngayong araw. Nagmamakaawa ako sa'yo, bigyan mo kami ng pagkakataon. Huwag mo kaming patalsikan. Si Benedict ay hindi rin isang hanggal. Alam niya na ang dahilan kung bakit siya naging heralding Laguna University ay dahil sa kanyang tito, si William. Kung patatalsikin ni Cyrus ang kanyang tito, ngayon ganoon din ang mangyayari sa kanya. Pinanlisikan ni Cyrus ang 2 taong nakaluhod sa harap niya at hindi mapigilan na maramdaman na katawa-tawa ang buong sitwasyon. Sina Benedict at William, ang 2 lubos na mayabang na lalaki na hawak-hawak ang Laguna University, ay nakaluhod sa harap niya sa sandaling iyon. Nagpapawa sa kanya. Kung si Spurs ay isang ordinaryong estudyante lamang, baka hindi pa siya magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng hustisya mula sa siya ay maturong isang pagnanakaw o masubukan na ipaliwanag ang kanyang sarili at mapipilitan na tanggapin ang pagpapatalsik ni William. Siguro ito ang pagbabago na dulot ng pera sa mga tao. Napatingin si William kay Cyrus sa harap niya. Kinakabahan at umaasa na ang binata ay magpapakita ng awa at makakawalan siya sa ngayon. Noong una bilang ang principal ng Laguna University, si William ay isang tao na kayang magpasya ng mangyayari sa buhay ni Cyrus gamit lamang ang isang pangungusap. Gayunpaman, ngayong nagpalit na sila ng posisyon, ang mga utos ni Cyrus ay kayang
pagpasyahan ang buhay ni William. Samantala, sa classroom, isang estudyante ang pumasok sa classroom. Hinihingga. Sumigaw siya kay Sheila, inaanunsyo. MS. Isidro, mukhang napatalsik na si Silas. Nang marinig ito, agad na napalinggan si Sheila. Sa estudyante, nakatitig sa kanya gamit ang mga matang puno ng gulat at nagtanong paano mo nalaman. Nakita ko si Mr. Abot mula sa archives office na pumasok sa principal's office ng may hawak na papeles. Sagot ng estudyante. Oh no, baka nga napatalsik na si Cyrus. Bulong ni Sheila nang may lungkot sa kanyang mga mata. Bilang guro sa Laguna University, alam niya na ang archives office ang lugar kung saan ang papeles ng lahat ng mga guro at estudyante ay nakatago sa sandaling mailabas ang papeles ng isang tao. Dalawa lamang ang posibleng mangyari. Maaaring may isang guro na nag-resign o isang estudyante ang nag-apply ng transfer o napatalsik na. Hindi to pwede, pupunta ako sa principal. Sabi ni Sheila, ang kanyang ekspresyon ay blanco. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo sa direksyon ng principal's office. Nag-alinlangan siya ng sandali. Pagkatapos ay dali-daling sumunod sa kanyang guro. Pagkatapos malaman ni na kahit Kay at ng iba na si Cyrus ay napatalsik na, sila ay napangisi sa tuwa at nagsimulang mag-usap kung saan sila dapat magkatuwaan ngayong gabi. Sa kabilang banda, sina Liam at Ryan ay mukhang desperado. Hindi nila kailanman inasahan na si Cyrus ay mapapatalsik sa ganitong paraan.